give you the full gratifications and thanksgiving for the favor that you have afforded us, for the impossible things that you have created, God, that we do not expect. We do not even ask it, Lord, for it is impossible. But you did it, oh God. You did it at the cross. You did it every day in our lives, oh God. Sometimes we cannot acknowledge the miracles that you have been working. But God, today, allow us to be sensitive in observing the goodness that you have poured upon our lives every day. Allow us, oh God, to be grateful always, because the only thing that we can do is to be grateful to you. We cannot offer anything, God, because everything that is in us and within us are all yours. There is nothing that we have acquired. There is nothing that we have made in our own. There is nothing that we possess that does not come from you. The breath, the appetite, the food, the clothing, the shelter, the friendship, the family, and everything na niana mo, Ginoo, are all yours. So we owe you everything. You applied your own blood to us, oh God. And we would say thank you this morning, Father, once again that you have preserved our lives. You gave us healing. You touched us by your holy power, oh God. You guide the way. You light the way, Father. And there is nothing that human language can describe your goodness. There is nothing in our thought that can describe the infinite, because we are finite. There is nothing, oh God, in human language that can aptly describe who you are. And all we can see in human language, all we can pronounce, all we can declare at the top of our lungs and at the top of our heart, oh God, is to say thank you. Thank you, Jesus, for the protection when we travel, for the strength that you restored every day, for the things that we have seen today that we have not seen before. Oh, grateful are we, O God. Our soul longs for thee. Our inward man wants to shout glory and Hosanna to the highest. You are the great I am, the mighty living God. You are the God of Abraham, Isaac, and the God that we serve today. This place we uphold to you today, Father, to sanctify and to let your Spirit work within us and among us. Thank you, God. Once again, we will be smelling the sweet aroma of worship, O God. The rose of Sharon and the smell of divinity shall be shared among us, O God. Thank you, Father, that wherever we go, the glory, your glory, will be seen in our lives. Thank you, Father, for the favor. Thank you, God, for allowing us to be born in this world and to give us and the privilege that you gave us to honor you. We commit everything to you, God, and bless you in Jesus' name. I was running out of time, sin separated, the bridge is far too wide. From the far side of the chasm, you held me at your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build here inside. There at the cross, you paid a debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness into glorious
walk right out again. Now death has no sting, life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it was washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. I was a wretch. I was a wretch. I remember who I was. I was lost, I was blind, I was running out of time. Sin separated, the bridge was far too wide. From the far side of the chasm, you held me at your side. So you made a way across the great divide, left behind heaven's throne to build it here inside. There at the cross, you paid the debt I owe, broke my chains, freed my soul for the first time I had known. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, you have washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. The wonder-working power of the blood. Calls his sons and daughters, we are ransomed by your blood to the blood. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood. The blood calls us sons and daughters, we are ransomed by your Father to the blood. The blood. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood of life. Glory to his name. Hallelujah. Salamat Ginoo. Sema, mayaon di mo mag-isip sa tagsa ng There were so many times, oh God, that we feel like we are alone. Kabati na mo sa Ginoo nga nagkasara mi. Tungod kay nabulit na namo kinabuhi sa sala o pagpakasala. Ang amo una-una, nabudhian o nangitngitan o Dios sa tanang kalibutan namo nga panginahanglan. Sa
sa among tawanong pangandoy, ang among ikalangaw, dili ko nakita sa mga butang na balaan ngayon ang ihipon ng ikanamo. Lord, wala ka muhunong, wala ka mo give up. You continue and you persisted, O God. The mighty working power of the Holy Spirit keeps on working and reminding us, O God, of all our wickedness. Despite the holy things you give to us, we remain wicked in many ways, O God, in our thoughts, in our mind, in our hearts, in our intentions. We have been so greedy, O God. We have been so voracious, O Lord, of the things that are limited. By nature, they are natural and not spiritual. God, this morning, we want to rededicate to you our hearts. In everything we do, let maybe you be glorified, O God. In any business, in any endeavor, in any word, in any pioneering, even Lord, I pray as we pioneer a word in Kulawigan, Bukidnon, and in Miarayon, Bukidnon, Lord. You have prepared a place, you have prepared people, you have prepared open doors, O God. And I thank you, Lord, that you are trying to expand the word and that you will be raising up workers for the kingdom in these last days. Not only because you wanted us to prosper in the spirit and even in the natural, O God, but you wanted us to prosper, to have more wealth in heavens. But we will not forget what you said in the book of Matthew, that you said, Lord, seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. The things that we desire, the things, Lord, na among ipangandoy, imong igahatag sa itatanda imong nga panahon. Make us faithful in every way and in any way. Make us holy in thy sight, O God. Today we come and hear your voice and listen to your message, O God, in the last days. We do not know when you're going to come, but the seasons, the times, the era, the epoch, and everything are all prepared. And there are only two books in the Bible that is about to be fulfilled, and everything will be in place. And that is in the book of Thessalonians. In a twinkling of an eye, the trumpet will sound and will change our corruptible into incorruptible body. And in the book of Revelation, God, with the Son of Man, the mighty living God, the Lord Jesus Christ, on that day will be revealed. From the description of his hair down to his feet, O God, will be revealed. And he is coming, God, no longer to reach out men, but you will be coming on that day to render judgment, for that is the day of reckoning. And on the day of reckoning, O God, we will bow to you and give account to the life that we live on this earth. God, give us the grace and the strength to live under your perfect will, not your permissive will. Hear us today, God. We pray not only for those who are here, even for those who are not here, God, we pray for them. We pray, God, even for the souls surrounding this place. And for the people of Iligan, we pray for other churches, that they will be faithful and they will not compromise in these last days. For the works of the enemy is tempting us in every side. The grace of God is much more abounding. Where my weaknesses abide, your grace abide much more. Hallelujah. This morning, God, I thank you that you are pouring out revelation to your servant and that you're preparing these people all for thy glory. Commit to you, Father, everything and carefully give you back all the glory, the honor, praises, and all thanksgiving, and all God's people said. Amen. Amen. Thank you, Jesus, for the blood of life. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life. Brought me from the darkness
Hello, good morning, Aluring. Good morning, Daday. So we will continue with the message of teaching that we have. We have touched the areas of discipline that God wanted us to have in these last days. Gustos Ginoo sa ulahing mga adlaw nga there is a certain portion in our lives, in areas of lives, our lives, oh God, sa Ginoo nga sa atong kinabuhi nga gustos Ginoo nga makabaton ta og disiplina. We talk about sa atong attitude, sa atong behavior, and then karon we will talk about respect. Now, unsa may nasabtan ninyo sa word nga respeto? Kay kanang respeto nga word common man kay na. Pero unsa nang respeto? What is respect? Kinsa may nakasabot ninyo respeto? Kay sige man tagkatungog og respeto. Respeto lang ba? Respeto. Gamay lang. Oh. Unsa nang respeto nga gamay, respeto nga dako, ug unsa pa nang respeto atong hunahuna? Kinsay na hunahuna common man gina before I proceed. Ikaw, Jill. Kabalo ka kung sa respeto, Jill, o wa kay respeto, Jill. Bo. Unsa may respeto mo? Okay. Your treatment to your fellow. Yes, that could be one. That could be one. Good idea. Good idea. Ang beautiful. Ang kinisiya sa respeto tahod gina. Ayo po kamo translate ako. Ikaw bro, unsa may respeto sa imong tanaw? Sa akong kuan pas, nahibalan is ang respeto is gina-acquire. Aha. Kay before ka mo respeto sa isa ka tawo, respetuhon nimo imong kaugalingon kung asa ka, kung unsa ka, unsa imong capable kay. Kung naay isa ka tawo mag yaga-yaga sa imuha, respetuhon imong kaugalingon nga di ka mopatol sa iya. Kay kung mopatol ka sa iya, nawalan kag respeto sa imong kaugalingon. It means to say that respect is something that you deserve. Yes, pa. So that is good. That is another idea. Showing regards for their abilities and work. Okay. Ang pagdaig nimo sa ilang gihimo sa imuha nga maayong being gratitude, grateful. Okay. But this is respect. As I look at the dictionary, respect is subordination, ang pagpailalom, kung ako binisayaw, ang respeto daw, according to the definition, na mao'y pagpailalom, pagdawat, pagbuhat sa kabubuton sa usa ka tao. Kay kung wa kay respeto sa tao, supakon nimo siya. Bisag sakto pa siya. Tungod kay wa kay respeto, supakon gina nimo. Bahala pag nakabalo ka sa imong mind nga, sakto niya ito yung gingon, pero di maguguganahan niya. Kung kay di ka ganahan, di mo makita ang iyang maayong binuhatan. Motong gingon nimo nga, showing regard to their abilities. Abilities ba ito gingon? Okay. So, mauna ang respeto kung atong tanawon, actually, the word respect is sometimes used when it refers to worship to God. Now, how do we respect God? We respect God by doing what He says to us. Kung moingon ang Ginoo nga musimba mos ako musimba mos ako uban sa pagkamatinud-anon, or musimba mos ako, panalitan mo yung simba mo sa ako pero kamo tanan mo simba mo, suot mo tanan puti. Pag simba nimo gasuot kag ito, ikaw ray wala respeto. Kaya mo man sa instructions Ginoo, wala kay ingon ang Ginoo nga puti gid ninyong suoton. Example lang ba? May ang Ginoo kamo tanan mo simba mo magsuot mo puti nga sanina. Inigsimba ikaw ray kalahi, ikaw ray itom or pula ba imong gisuot. That means wala kay respeto sa naghatag nimo sa instruction.
So it is subordination, it is obedience, it is magpailalom ka sa gisulti sa imuha. Kay ang atong mga ginikanan, ang sagad nga atong nakita karon respeto is equivalent. Amin. Why respeto? Musulod lang pala, di kani mo mayong gabi, di kani mo amin. Why respeto? Mawala madungog na ako. No? Now, that is another version of what respect is. Pero, ang Bible, kung atong tan-awon unsa ang respect, Job 32 verse 6, palihog ko no, Jel. Ay, nagkubot na day kalimo. Okay. Job 32 verse 6, palihog ko no. Hub. Kinsay nakauna? Hub. Hub na siya. Oh. Hakubo ang uban. Job 32 verse 6. Napod sa 1 Timothy 5 verse 7, verse 1. Job 32 verse 6. Oh, Job 32 verse 6. Tanawa ko kuno diha sa 1 Timothy 5 verse 1. Duha ka verse atong tanawon. Bahin sa respeto. Oh. Sige. Job 32 verses. Ug moingon batan-on pa ako ug kamo tigulang na. Usa nagpanuko ako nagpadayag sa akong hunahuna nganha kaninyo. Nagpanuko ako sa pagpadayag sa akong hunahuna kaninyo. Kabantay mo anang naipanag, for example, dunay meeting. Sagad sa mo istorya ang mga gulang-gulang. Ang mga batanon, sagad anang na dili kay mo tingog. That is an act or a posture of respect. Kay ang Bible, kung kining Job imong tanawon, 32 verse 6, we respect the aged. Kana bang mga katigulangan sa unang panahon sa ako ha, wa pa man mo kaapas ining mga higayuna in 1970s, or even late 60s, tanang batanon nga magnakaw sa dalan, ang mga dalan kaniya to wa pay simento. Kanang dalan na gud nga inana, kanang dagkong dalan abog kayo. Ang dalan kaniya to kung maglakaw gani ang tigulang, naay sakyanan nga gadagan, pag nakakita nga naay tigulang muminor gid siya. Bisag kinsa kang batanuna ka nga makakita kang tigulang nga lakaw, you are obligated nga mangayo pagkatahuran. Tanan gina bation gina namo kay kung once dili ni kapangayo katahuran, mayong gabi, mayong buntag, mayong udto, ana dili gani nimo na masulti, mura mig tulisokon sa among sulod nga wa kay batasan. Wa kay respeto, muray. I welcome another baby. Welcome to the family of God. So respect is something that we render. Respect is something we gave to the aged. Palihog ko basa kuan. 1 Timothy 5 verse 1. Verse 1. Do not rebuke an older man, but encourage him as you would a father. Younger men as brothers, older women as mothers, younger women as sisters, in all purity. Okay. Do not rebuke an old man. Ang gisulti dinhi sa Biblia nga ayaw pagsingkahi, ayaw pag yaga-yagae, or ayaw pag ang rebuke magod atong hibaw-an badlong. Pero kanang rebuke dako magud na siya nga term, lapad siya nga term. Usually ang rebuke gigamit din na nga word is kana bang pagsulti nga walay respeto. For example, moingon nga eskwela taon dong paningkamot aron sa ugma, ang imong ugma maayo. Maya moingon ko ka nga sabad diha. Ugma maayo, magani kay kwarta. Eskwela mo kay aron mo somewhere in the future or sa alang sa inyong kaugmaon, ugma damlag, mahimo mong professional. Sabi diya, kaminiro magani ka, bunar magani ka. That is rebuke. That is kana bang imong gibali ang maayo niyang panambagon sa imo, ang imong gibali into something dili tinuod, bisag nakabalo ka nga tinuod, tungod kay wa ka kauyon sa iyang kinabuhi. Bali, di na lang siya katambag nimo kay paminaw nimo mas maayo pa ka kaysa iya. Mas maayo pa ni akong kahintang sa imo ha. Makapalit pa ko kanang 3-in-1 na kape. Ikaw,
Mangayo ra ka. Unya magtambag-tambag ka sa ako. O, unsa man nimo? Mo nang giingon sa insect na kana mga kuan na mga Pilipino, bright. Wala kwarta. Bright kuno ta pero wala kwarta. Na si insect dili bright bugo. Dakhan kwarta, dakhan. Yun siya, pastor. Ako hatak sa sako bugas. Pagkasunod Domingo, 2 sako bugas ako hatak. Pag-abot sa panahon, nalimot ko hatak. Okay, paluon niyo. Ya, kuan para ba ito anniversary? Og musaad Mayo pero di mo himo. So, usahay dili ta maka render sa service o sa katao because we are educated, we are more than educated than the person giving advice to us. We have more education compared to that someone na namulong sa atua. Pero kini lang timan ninyo magisuon. Ang katigulangon sa tao, sa iyang pagkatigulang, daghan na siya nakatunan. Daghan magod siya gigian sa kinabuhi nga wa pa ninyo agi. Amen. Daghan yun na siya naagian nga ako gatan-aw ko sa mga tigulang kaniadto nga murag sa bata-bata pa ko makaminus ko ba. Labi na gyud kanang NSC, kanang National Power, kanang abot ka apas ba mo sa Mabuhay Binil Corporation. Kanang Marcelo kada bitong nay murag itlog na dako diha sa Oo. kanang Paingos Marawi, Paingos Kulambugan sa Suarez at Nunukan. Napitay ni budak dako itlog diha. Spaceship. Itong lingo wala na ron giguba na. Murag Mars. Oh, basta lingo dako. Na oh. Marcelo man na, planta man na sa fertilizer. Ambot kung nakaapas mo, ako nakaapas ko. Kanang mga lugar kaniya to, mulabay ko, muskwila ko sa Marawi, magtanaw ko sa mga trabahante nga, ang sapatos, nga nang nagkamuritsing bitaw ang sapatos, kay kana bang steel to. Kaya ang pantalon, kupas na, gisig diri, samtang ako dito, nakali, sikat man ang li sa una, naka-t-shirt o kanang Hanes, sikat man dito na. Dayon naka-built o black, nakasapatos ni Converse. Tikid kay liog muling ko dito sa tubangan kay kumplito god. Nya 5 ang relo. Nya boost dayon ang perfume. Ora bitaw ang akong liog ba. Pero kana bitaw dili ka kailis. Wa kay ilis, wa kay lamos na itaw manha. Sa imong mation. Sa imong mation. Nilingig. Tas. Mauwaw ka, ang tendency nimo is mutago ka. Kay wa kay ilis, di mag-ilis ako. Sabi sa anak, kay lang, mag-ilis ako. Dali-dali kag perfume, dali-dali kag ilis, dali-dali kag sublay. You know what? Sometimes respect is ihatag nato sa tao tungod sa iyang postura. Kay kung ang usa ka tawo moabot diri sa balay nga nagkagidlay, nagdala og kanang bayong, kailan mo bayong? Yeah. Kanang sudlanas manok ba nga ura bitaw banig, ana ba? One din niya nang imaw tong iyang gidala dito nga ikog sa manok og tanglad. Kinsa man ito kira. Wala imong una-una. Dis-aka ni siyang kantilong buha gikan. Pero gunay mo ani din nga na-escort ka mga pulis. Unya porma kayo, humot kayo, gwapog rilo, gwapog singsing. Nang gawas ang gayilo-yilo, unya mingon sa congressman man. Kung saan mo haton? Bisag nindot na imong balay, maumao na to nimong dekorasyon. Uy, dayon sir, uy, dayon sir. Sus, maulo mong ko nimong balay sir. Uy, maura bibli among balay sir itaon. Pobre kaayo. Muna biya to imong pinakakusog. Na nakita imong kananan dito nga. Sir, uy, maura maula mong ko hanggat mo. Sir, uy, maura mo muna imong sudan hamro, mabuhay sir. Arang ginitaw ka hypocrite. Nya katong congressman mi anhi din kay mangayo ras imong buto. Maoy imong gitagaag respeto. Munang miingon ang Ginoo sa Biblia nga kung dunay panagtigom ayaw lingkod sa lingkuranan sa mga pinasidunggan. Ingon siya. Lingkod uban sa mga tao kay ang tag-iya sa balay ra mo promote nimo kay kung mulingkod ka dito naay mo abot nga mas dato sa imong pawaon makakatoy palingkuron paulawan ka. Mo nagingon sa Book of Matthew. Kaya kato din nanuktok din nga nagimaw ang tanglad o ang ikog sa manok nga dalagbayong puno dayto kwarta ibabaw ra tong manok.
kadumdum mo sa taga-dinhi maging mo siligan. Nahinumdum mo sa plantang Iligan Cement Corporation, ICC. ICC, O, pas. planta sa simento. Man na dapit. Kanaway. Dili. Dapit na. Kanaway na no. Inisi man ang tuminubo. Pagilay mo kabalo. Dili. Planta sa Dili, naawan, dili. Dali puga, berapit. Dali Puga, Oh, Kiwalan. kiwalan eh. Kanaway. Di ba na di ang piniko, flour, dapo din na ang dili oil. Layo ito mong ingon. Dili pikas ang planta sa Granix. simento. Di ba diha man na? Ang tag-iya, wholesale na karon, blue circle karon. Ang tag-iya kani adto si Floro, si Don Floro. Tag-iya atong Chris, kato bitong sanina sa unang puti nga baga, crispa. Siya may tag-iya na. Siya may tag-iya ng plantahan. One day, kaya ang manager di kanina ito kumangkol. One day, he decided to visit diya sa Iligan. What he did is nagsuot siya kalo nga katong bitaw murag katong mga anak nga kalo Straw. nga katong farmer's hat ba? Murag siya giwid-wid nga banig. Na dahil nagtuot siya gisi dire. Putiok nga crispa. Nag-short pan siya lago. Nagdala siya bayong. Adto siya sa planta dinha yun sa ICC. Gamay-gamay pa ko nga bata adto. Pagidaro siguro na ko ato mura si Angel. So dito ko kay manager man ako angkor. Gatanaw ko sa tigulang, nakita na ko ang iyang naong nga murag bulingit. Pero ang iyang waid o kanya nipon hidlo. I was so attracted looking at that old man nga nagdalag bayong. Nya papil-papil mga panapto na dito, paingon siya dito sa gate. Nagtanaw ko siya ha. Nagtanaw ko sa iyang tiil, ang iyang kuko na mga lapok-lapok ubaw ba? Iyang sinilas, di pareha kulor, yellow o blue. Dili siya pares, mo yan isuot niya. Medyo ubaw, tanawon, pero makita na ko siyang pares. Gatanaw lagi ko siya ha. Kusmahin ko siya kay nanag bagog tagad ang iyong nanak. Nag-smile na ko. Nagawas ko, din balik na ko. Adto siya sa gate, ninginon siya sa security guard nga, Sir, pwede ba kong surod, sir? Kaya surod ko kay mga ginabang. Ingon ang security guard, Sir, pasayloan lang ko, pero kini ako trabaho ra. Wala na di-allow sa administration dire. Kung si kailangan mo ito tagiya di ay. Wala na di-allow sa administration. Matangtang man ko, sir, sa akong trabaho. Busa, sir. Gawas lang, sir. Dito lang lingkod sa gawas. Ay lang sulod kay. Kung makitaan kas manager, ako mo ikot. Gawas ko ang tigulang. Kita ba lang sa guard? Utang dito, kalingkod. Bisiraan niya. Utahan. Dahil ingon siya, sorry kay sir ha, kay trabaho lang mani ako. Diha na po'y nanulog ng trabante, iyang inspection. Then iyang disradaan ng gate. Taon-taon, itawag siya sa opisina. Niato siya sa opisina, himpuli itong iyahang kauban nga guard. Ingon to iyang kauban nga guard. Ikaw ba? Kabalo man ka nga planta ni, dili ni dapit sa mga makililimos. Dito. Tabok sa dalan, dito ka. Ingon to mo sa ka-guard. Ayaw dire, kay dili ni dapit para nimo. Meaning, wala siya respeto. Kay makililimos man. Pero katong isa, bisag iyang gipagawas sa insakto nga pamagi. Sa maayo nga pinaagi, pamagi, ug naa siya respeto. So, nevertheless, ang planta, ipatawag to siya, giingnan siya nga moabot ang tag-iya karon dinhi si Don Floro. Pasudla ha, muninaw, pagtanaw niya sa naong kay gwapo mo kayo, istiso man. Niya katong hindi ulo kililimos, di gito mao. Nevertheless, yung kita na ang picture, balik siya siyang poste. Paabot yun sila, kanus-a mo sulod ang tag-iya. Wala man yun mo abot. Migawas kung ang tanaw, migawas, asa ang manager. Sige siya, tanaw, nakitaan man niya. Siyempre, ay. Gawa siya, abrihan din yung git, kasampan niya man. Kanang galingkot mo, na tag-iya. Katugisog kay nga guard. Iyang abrihan ang puthan, iyan yung diagap. Tingnan siya sa tag-iya. Pauli sa inyo. Karon dayon. Wa kay labot ini nga plan. Kauli, sana may magkauli.
Siya ang giabot. Usahay mga igsuon kung atong respeto mawala, mura na hinungdan nga madaot ka. Giabog siya. Immediately gikuha niya ang iyang bag, hingluhod siya sa iya nangayog pasaylo kay wa siya kabalo, giingnan siya sa iya. Dili ingon ana ang akong kinaiyahan. Dili inana ang akong gi-expect ninyo nga batasan sa inyong kapwa nga pobre. Dapat kung pobre gani ayuhon ninyo pagdala. Wala unta ninyo gipagtabuyan. Inyo ra untang gipalingkod og landong bahalag wala pasudla. Ug kadtong una nga guard nga nag-ingon sa iya nga nangayod pa sa ilo primero kay trabaho ra, mo'y nahimo nga pinakadako sa security dinha sa ICC kanya. Usahay mga igsuon ang atong respeto mohatod nato sa kaalautan ug usahay mohatod po nato sa kadaugan kay kadtong maayo nga security guard gi-promote man niya. Muna nga usa sa area nga gustos Ginoo nga disiplinahon ta sa atong respeto. Kay usahay ang atong respeto mas dako sa taong kwartahan kaysa taong nga wa mo. Bisan pag unsaon ako porma og suot unsa ko kagwapo diha magtapan mis congressman, ang congressman mo irespetoon kay ngano man naay kwarta. Ang pastor dili kwartahan sama sa congressman kay ang congressman kusog man mangawa. Mo man na sila'y karon kawatan nga legal. Duha ka dagkong kawatan karon sa Pilipinas nga mo'y nakaut-ot sa tunasod. Usa mga politiko, ikaduha ang mga bangko. Hala, pangutang mo kwarta. Pangutang mo kwarta, 1 million. Ayaw bayari. Pag-file sa klaso, priso ka. Stapa man na, criminal case man na. Ang bangko, pag-deposit brad og 1 million. Mo declare ang bangko, bank run, napurdoy sila. Napobre man ta. Pwede ka di ba yun? Muna ipamaagi sa pagtulis, pagkawat nga legal. Inana ang atong nasod karon, inana ang Pilipinas. Legal na mapagpangawat. Di ba mapriso lagi? Lusyutan. Di ba? Si Lusyutan, ano sa iyang himo? Katong Manila Bank sa una. Gideclare niya bank run, napurdoy. Bankrupt. Nagtundong mo sa Manila Bank sa una? Diya bitaw sa traffic light, paggawas ni mo dili, kanindikan ka din eh, traffic light. Oh, Manila Bank. Traffic light. Plaza, mula ho sa gamay, di ba? Lahi naman pong crossing. Kanang corner, Manila Bank na sa una. Di ako kanunay. Declare ang Manila Bank. Purdoy sila. Bank run. Bankrupt. Bankruptcy. Declare siya. Pag declare nila bankruptcy unsay nahitabo, tanang depositor walay nakuha. Napriso ba si Lusyutan? Wala. Mapriso si Lusyutan sa panahon lang ni Digong unta. Pag ingon ni Digong, isirado na nga airport kay di na nako paluparon ang Cebu Pacific. Tagaan takag tulo ka bulan kung di ka kabayad sa imong buwis, prisohon taka. Bayad si Lusyutan. You see? Legal na mga kawatan sa atong kapanahunan. Now, muhatag tag respeto mga igsoon ni adtong mga idaran, agent, no? So ikaduha, tanawan ninyo. Ephesians 6 verses 1 to 3. Kana lang, simple ra man kay na bersikulo. Ephesians 6 bersikulo 1 taman sa 3. Imo bo, tanawa palihog bo sa Exodus 20 verse 12. Imo Jill, Ephesians 6 verse 1. 1 to 3. Isa na kauna ninyo. Sige. No. Mga anak, sanglit mga tuhanon ng tamo. Sundan ninyo ang inyong mga ginikanan kinaopin ang Panginoon. Okay. Ang unang sugo nga dunay saad maopin. Nahura ang imong amahan o inahan. O kini ang saad. Aron ka mabulahan o mataas ang imong kinabuhi. Okay. Aron ka mabulahan og mataas ang imong kinabuhi, tahura ang imong inahan o ang imong amahan. Daghang mga anak karon kung moasenso na wala na respeto sa ilang ginikanan kay pobre ilang mama. Gani pila ka estudyante dito sa imbisyo nga giduaw sa ilang ginikanan nga intawon mag-uuma, luoy kaayo. Gilabyan las anak kay naulaw kay naaya mga barkada. Inana ang mga anak. Kita bitaw na ninyo sa lida.
Nga basta class na gani, social climber na gani ang babae, pag adto dito sa iyang mama, kasab-an ng mama, parang pakita mo ka din eh. Tinag dito na kasburing house, magtagan. Kasabot na tiguang nga, kapulito. Ulaw lang. Yes, sir. Kana nga batasan mga igsoon, di yun na. Ingon ang Ginoo, tahura ang imong ginikanan, tahura ang imong inahan o amahan, kay kini maakaayo nimo og makabaton kag taas nga kinabuhi. Oh. Kung wa kay tahod, bubo ra gyud imong kinabuhi. May pa ni si Alura, amen. Di Inday Aluring, kasigig, amen. Muapil pugwali. Very good. Now, number 1 na atong tatagag pagtahod ang mga idaran, ikaduha atong mga ginikanan. Bo, palihog ko na po. Exodus 20, verse 12. Oh, dili, 12, 20. Honor your father and your mother, that your days may belong in the land that the Lord your God is giving you. Ingon siya, honor your father, honor your mother, in the land, what's that? Honor your father, honor your mother, that your days may belong in That- the land. that your days may belong in the land that I am giving you. Aron ang inyong katuigan taas sa dapit nga akong ihatag ninyo. In other words, nag-ingon ang daan ng Ginoo nga kanang inyong paingnan, kanang atong paingnan, gihatag na sa Ginoo. Giandam na sa Ginoo ang dagkong panalangin alang nato. Ang problema nato ang pagtikang. Kay ako lang, permero mura mag katingangon dili ko. Kabalo mo pila ka confirmation akong gipangayo sa Ginoo ay ako miadto og bukid nun. Ito. 7 confirmations ay ako milakaw. Gaungga ko permero kaatuon dili. Permero miadto ko dito. The first time miabot ko dito, gipawali dayon ko. The second time miadto ko dito, lisod kay kahintang. Hantod nga ginan ko sa Ginoo nga giingnan niya si Abraham adto ka sa dapit nga akong ihatag nimo nga nagbaha og honey and milk. Pero wala siya ina sa Ginoo nga diri agi sa north side, west side, wala. Ingon ang Ginoo sa kabuntagon magpadala ko og panganod aron di ka mainitan. Sundang panganod sa kagabihon maghatag og kalayo aron di mo adtuon sa mga mapintas nga mananap og naay kahayag ninyo sunda ang pillar of fire. In other words, God is saying to us, I'm going to prosper you in the place that I'm going to send you, but obey the workings of the Holy Spirit. Because the cloud is a sign of the Holy Spirit. The fire is the sign of the Holy Spirit. Obey my voice. In other words, ingon ang Ginoo. Ang atong gusto nga, Lord, asa ko nimo ipadala. Patuon ko nimo sa New York. Patuon ko nimo sa Las Vegas. Kung biga ako nimo ipadala kay. Namag ko binantayan sa una nga. Day asa naman si Aya ay sa wala na pastor to ana sa Las Vegas. Ako na sa Las Vegas, so man gasulti aron ampuan nung tapon nako ba. Ay gadali-dali pastor kay pagdawat namo sa iyang kwarta pila to kalibo iyang giingon ako dagan ko bas kwarta. Then lahos na maganda siya nag-check-in pa sa Manila Hotel. Pagkuman sa Manila Hotel, very manggid kayo. Ani masense man ginako ang pagkamindot ni ka. Sa ilang kag Manila Hotel. Kapalo ko mo pilay gabi sa Manila Hotel. 9,000 ang gabi mo. Di na kamahal ng hotel sa Asia Manila Hotel. Kapalo ba mo na? Wala kasi. Pero tinamahal na taon. Oy. Mo nang moingon gani kag tuas Manila Hotel nag-check-in. Big timer na. Mga irap, mga atong ang. Ito nga na to si ito bang bubong tao nga mo hinungdan nga nahulog si irap. Nawala. Gloria? Dili. Lalaki. Sabit Singson. Sabit singset. Sabit Singson na to kay na. O so, huwag na siya matulog sa Cruz Manila Hotel. Alam niya ang paminaw rin. Pero pagbayad mo sa hotel pila, perting mahala. Kabalo ba mo nga mo inom lang mo o kape sa Manila Hotel, libo-libo imong bayaran? Dito ko sa Manila Hotel, abigin ako kung kay ang kanang counter sa Manila Hotel, ang nakubot diha akong first degree cousin nga nahimong flight stewardess nga moy ang gipuyan sa Hong Kong. Dito ko kanulis man sa Manila Hotel. Ang manulod diha gamay ra kaayo. Nakaingon gyud ko nga unsa ka pag survive ni hotela no? Gamay ra may mga ni. Gamay ra lagi mga ni. Senator, congressman, businessman,
drug lord. Uy na dito. Big time yun kay mag-Manila Hotel gani mo. Tumingon siya. Asa man sa ay. Sister, alagi kay gikan siya sa Manila Hotel Pastor, may kuan man dayon, may sakay man siya kanang Cathay Pacific. Cathay Pacific. Paingon siya sa HT. It's on Pastor. Mao ba? Nahala sige, dili na kumampo niya kay tuan naman ka siya. Oy! 4 months later, kay dako naman tuan ng balik. Gatiniil naman halos. Uy, kumusta rin ang Las Vegas? Usahay ang tao, we give respect, we give premium. Ini ang right word, premium. We give premium to the monetary success of the person and we count it as the basis of our respect. Dili mao. Ingon ang Ginoo, tahura ang inyong ginikanan, mapubrig madato, walay pakialam. Kay usahay ang atong ginikanan, atong gikaulaw, kay ngano man, burikat ang ginikanan. Nagtanaw ko gabi sa wali, sa usa ka African. Siyang kaigsoon nga lalaki siyang magulang, duha silang babae. Sa usa ka adlaw, ang 5 doktor, ang 4 negosyante. Sa usa ka adlaw, nangamatay ang siyang. Nangamatay ang siyang. Gikan sila sa ibabaw, bulusok sila sa ubos. Ang iyang mama doon na igsoon nga babae, the other day, namatay po, iyang mama nabilin. Unya ang iyang mama, tungod sa mga nangamatay niya, nga mga igsoon, sa depression, kaguol niya, nagsugod siya og wa na mulihok. On that very year nga namatay ang igsoon o ang iyang siyang ka mga igsoon ng doktor, 56 ka membros ilang clan na namatay po. That happens in Ghana, Africa. Ang awan ni YouTube. Si boss, sa tingnan na boss man to. Bernard Boss, man siguro, basta Bernard, ang ngalan niya. Ako siyang tao nga, tambukon nga, ito white, black siya. And then, ang iyang mama tungod sa kalisod, namurita, nahimong prostitute. O sa pagka-prostitute sa iyang mama, naburos iyang mama, gipakuha. Hantod nga, pag-abot sa doktor, kay nag-bleeding naman siya, lain naman niyang lawas, gidala na siya doktor. Giingnan siya ni Pastor, Dr. Bernard, na ayaw patya ang bata kay akong sagupon ang bata, ako'y mugasto. Or else, sa imuha ang bata, ako'y mugasto. Nganlan ko ng bata, sa akong pangalan na Bernard. Nataw to siya, moto ang pastor na nasulod. Iyang gi-break ang chain of curse. Inana ka powerful ang tunglo ng igsoon. Kadtong tawhana, sa nagdako na siya, nakita niya yung mamang burikat, usahay hubog yung mama matulog. Og na ang doktor, di siya maduol sa iyang mama kay maulaw siya sa doktor. Wala gani ang doktor, magkuha siya tuwalya iyang hinduan, dahil niyang kukuha ng iyang mama. Then mudulo siya gako sa iyang mama kay higugmam gani yung mama. Pero lain mga tao mo palayo siya gamay kay burikat man. Ambot kaha sa inyo ha. Sa tinuod lang, ambot kaha kung ang inyong mama burikat kaniadto dayon anak mo sa iyang binurikatan karon ni asinso mo muingon pa baka mo kanhiay akong mama burikat. Sulti mo na. Dili. Unsay trabaho sa imong mama kaniadto? Business, small business. Di ba? Or monkey business. Basta kay business. Right? Di man mamingon na akong mama prostitute. Akong mama bigatlon, bigaon, kundatan, etc. etc. Di man mamingon na. Kay ikaulaw man ninyo. Pero siya wala. My mother was a prostitute. Yes, hindi so. Dili niya ikaulaw. Adtong dako na siya. Pero sa gamay pa siya, maulaw siya. Pero ingon ang Biblia, sa Exodus 20, sa Ephesians 5, children, obey your parents, your mother, so that your days may belong in the land that I am giving you. God is telling you na ako ang maghatag sa inyong mayong panglawas, ako ang naghatag ninyong kinabuhi, ako mo'y hinungdan nga kwaon ako inyong kinabuhi, ako mo'y mo-prosper ninyo, ako'y magpahulog ninyo. Amen. Doon na yung sa kamagwawali nga, Dr. Damina, black siya, ingon siya, you don't need Christ to prosper. Jesus was not born in Mary's womb. Grabe yun.
ako ano lang yun. Daghan kayong hiwi ba? Na kung imong tanaw, daghan kayo mo pakpak, kayo murag tinuod. Kayo mo explain man po siya. But anyway, para sa ako you will only prosper if God will allow. Amen. Now, iyon siya, ang pinakadato nga tao ining kalibutan na kuno, labi na sa Pilipinas, ang nag-design sa tibuok kalibutan, pinakadato si Bill Gates, dato gid si Bill Gates. Si George, kinsa tungalan sa dato gyapon. And all of these people doesn't know Christ and they don't mind Christ. Munang ingon siya, kay ang mga dato dili Kristohanon, therefore wala ka nang hinahanglan Kristo aron ka madato. Unsa imong gikinahanglan aron madato ka? Manglamang ka o mangmarama ka. Simple. Unang, we need to respect our parents. Bisan unsay brad, sisters, bisan unsay trabaho sa inyong ginikanan, ayaw ikaulaw. Ila, kay kung wala sila, wala ka karon. Jel, sabot ka Jel? No? Imong papa Jel, love ni mo. Oh, very good. Imong mama pod, bisag yaw-yawan. Kaya pa yung imong mama pod. Marapag, yaw-yawan ka na. Matod pa nila, dragon kaya pa. So, ikatulo, 1 Timothy 5:17. Putruhag basa. Unang Timoteo 5, bro. Kinsa man, kuha na to, kabasa ganina. Ikaw, Jill, na, may bata ni mo. 1 Timothy 5:17. Sige. Sige man. Ang bata, ihatag ang bata. Ihatag ang bata tayo. Yellow ring. 1 Timothy 5:17. Kamu na rin basa ha? Oh, 17. Sige. Let the elders rule well be considered worthy of double honor, especially those who labor in preaching and teaching. Okay. Let the elders be worthy of double honor. Ang gingon sa Biblia, honor your parents, honor your father, your mother. Pag-abot sa preachers, ingon siya, ang mga nagwali sa maayong balita, ang tinuod nga magwawali ha, di po itong wali-wali lang, taka lagwali, di po taka nagsulti-sulti na di mao, di po na mao. Ang gingon sa Ginoo, ang tinuray nga magwawali, give them double honor. Aman pagka-double honor ka ng anak nga mga pastor. Unsaon pagka-double honor sa pastor sa mga simbahan? Nga ang mga pastor, kung muasinso, dudahan sa membro. Ningon na yung membro, grabe pastor yung asinso, tungod na sa kong tights. Nakapalit og barong si pastor, kaya atong Domingo, may butang kong tights nga, usag kagatos, 100,000. Ah, grabe pastor, papintal din siya, kagang-kagang kay sakyan ano, kay di gamit ang akong tights. Masinso galing pastor, magduda na mo. Kay nga naman, ang tanaw sa pastor ninyo, pobre. Excuse me. Itaon ko pobre. Naikawalad-on ako, pero my God supplies all my needs according to His riches and glory. And my God that I serve is always up to date. Amen. He is not late. He is not advanced. He is right there on the very date that I need the money. He is the God of the impossible. Amen. That's why I said pastors are not poor, for they have the highest call of God. Amen. Di ko mutuo nga ang pastor pobre, ang pastor nga pobre dunay problema. Something must be wrong in his understanding of the Word of God. That's why I refuse to be called poor. Because my mind and my brain is not poor. I have been called by God before the foundation of the world, and I am not poor. Anak mo kos Ginoo, kamo anak man mos Ginoo, kanus aman mo na pobre. Ang inyong baba nagsulting pobre mo, ang inyong huna-huna nagsulting pobre mo. Ang inyong experience nagsulting pobre mo. Usba na igsuon. Declare the mighty works of God. You are not poor, you are rich. Amen. Usbo na to ang paglantaw karon. Kay kaniya to musugot lang ta ang atong simbahan nagkagidlay, dili na. Not now. If you cannot make it, I will make it in Jesus' name. Amen. If you will not venture
To the impossible, I will venture to the impossible. Amen. Because I know, naa ang Ginoo sa mga dapit nga mga imposible. Kana bang makatuo ka? Kay di kaya sa imong bulsa. Di kaya sa imong utok. But you still have to venture. Why? Because you know God is with you. Amen. Just listen to the voice of God. Respect the elders. Elders, your father in faith. Di na lang ako expound pa nagdugang. Kay controversial kay na. Kung akong basahon ang Romans 13 verse 1, di na lang ako ipakita sa inyo. Respect those who are in authority. Respetuha ang nagkubot sa rindas mga gamhanan. When I say those who are in authority, mauna ang mga tao na naas pang gobyerno na to. Respetuho na to. Provided they were elected by people. Provided wa nila palita ang ilang paglingkod sa ilang pagka-congressman, sa ilang pagka-mayor, sa ilang pagka-gobernador. Pinalit gani, now, deal with them as if gipalit niya ang imong buto. What I mean is that kung ang ilang pagka-gobernador tungod sa kwarta, kung mo serbisyo ka sa ila, tungod po sa kwarta. Deal with them the way He deals with you. Although gayon ang gobyerno, respect those who are in authority. Ako mo respeto ko. Sa naas authority, labi na gyud kung tinuod nga gipili ka sa tao, wa ka magmarama. Amot kinsang politiko wa karon ng dili marama. Pila lang kalusok. Lastly, 1 Timothy 5 verse 21, Titus 5 verse 21 o 1 Peter 2 verse 17, we need to respect the human community or all the people. Basta tao, kabantay mo igsoon, ang iro mamatay na plisdalan, pwede rin itong ligsan. Pwede mabaho. Pero mamatay gani ang tao na sa plisdalan, dipuson din siya. Kabantay mo na? Matod pa nila, tungod kay ang lawas kuno sa tao sagrado dili. It's all because ang Ginoo nagbutang gyud og touch of respect sa imong kasing-kasing, sa imong kasing-kasing, sa imong kapwa. Nga basta tao na gani lahik gyud siya. Ipahiluna ginatog lubong basta tao. Mapubrig madato, ilubong gyud siya. Kay ngano, dapat respetuhon nato. Lastly, ang i-respect nato is ang atong 1 Corinthians 7:29 to 31. Pahil ko na kong basa. 1 Corinthians 7:29 to 31. Another area sa atong respect is ang atong time. Atong respetuhon ang time. Atong disiplinahon ang atong time. Dili respect. 1 Corinthians 7. Unang Korinto 7, versikulo 29, pengos 31. Ang buot ko ipasabot, mga igsoon maokili. Magsi ka na. Ang tagal nga panahon, hapit na mo ako. Sakat karon ang mga lalaking ninyo o pinabuhi sa marag dili ninyo. Katong nagsilak sa marag wala mo silak. Ang nalipay sa marag wala nalipay. Ang namalit sa marag dili lagiya sa ilang hinalit. O katong nagpahimulos sa kalibutan sa marag wala nagpahimulos. Kaya ang mga kinaiya ni ining kalibutan karon hapit na natapos. Okay. Dili man ako na pinulungan. Pinulungan man sa Ginoo. In other words, tanang butang atong gikuptan karon wag na sa pulos. Tanawa gani bo sa kuan bo. Tanawa palihog bo sa Ephesians 5:15 to 16. Ephesians 5:15 to 16. Episo. Dool sa Kulusa. Five, 15 to 16. Palihog ko no. Kumun kay na siya. Oh, 15 to 16. Look carefully then how you walk, not as unwise, but wise, making the best use of the time, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine. Okay, tama na niya. Palihog ko no ko sabi ni Saya. 15 to 16.
Usa, pag matun ka mo pag-ayon sa inyong pagkinabuhi. Mm. Ayaw ka mo pagkinabuhi, sama sa mga walay alamang, sama sa mga maalam. Mm. Ayuha paggamit ang inyong panahon, kidautan kining mga tawa. Okay. Ingon na nas Ginoo. Ayuhan ninyo paggamit ang inyong panahon kay dautan kining mga tawo. Naghatag na ang Ginoo nato pasidaan. Ayaw ko mo pag kinabuhi sama sa mga walay alamag. Ang pasabot sa Ginoo, manggi alamon mo. Be wise. Redeem the time for the days are evil. I-redeem ninyo ang time. Nga kung doon na dali mo yung panahon, makawali. Ako mga igsulsultian sa mo. Every business associate nga akong na-meet dito must receive Christ. I don't deal with non-Christians. Sa tinod lang. Munang, klaro gina dito. Dili ko gusto sa adlaw sa pagpananom nga dunay hubog, dunay nakainom, dunay nanigarilyo. Kung di ninyo kaya inyong biyaan yung bisyo, dili ta mag-deal. I'll go to other people. Ingon sila nga, lahi ka ni Pastora, i-speak to. Mag-speak to dito. Ano man, nagkinabuhi kong tarong. Kunya inyong bugaw-bugawan ang akong trabaho. Dili ko musugot na. Kung saan pag-bless sa Ginoo, nadulumtana naman ka. Dili pwede. I should do it in God's way. That's why dito ingon tong usa nga si Jimbo yung siya nga pastor hinaot nga kung niya na kadinhi makuha nimo na nga mga yuta na nasa imuha unya kabalumi nga dili man gud namo kaya nga mo finance kay kung ma-finance lang nga namo kausa lang mo igo mi wa na kumana pero ikaw kay naa man kay gihatag sa Ginoong panalangin nga himo nang ma-finance mo dako naging sakto hinaot nga dili nimo waon ang imong ka-espiritu. You know what? Ang tao nga naay Ginoo mangita gyud sa espiritu. Pero ang tao nga wala mga ambisyon og langit, basta-basta lang kunuhay mga lagad og Ginoo. Dili seryoso ba? Kana nga mga matag sa tao, bugnaw, usahay init, iluwa na sa Ginoo. Dagaang muna sa Revelation iluwa na sila. Munang di ko ganahan ana ang gusto nako init. Sa tanang butang dapat init. Munang ingon siya, pastor, bahala og sakit, sulti ilang istimo. Kay nangita niya na. Kay sa garagos mga pastor dito, pag musulti na gani ang tagiyas yuta nilong, na ako dili. Tagiya kas yuta, pero ako lagad mo Ginoo. Bayaran ta ka. Ba't kinahanglan, muubi ka na ko. Di ko gusto makakita og fighter sa imong kamot panahon nga na ako. Kulit lagi kay nilakuan kung nas pastor. Di magbarag-barag. Pero na imong uwi mo. Suka pastor. Suka pastor. Okay ra kung suka ka, di ko kakita. Suka di sa inyo ha. Ayaw diri sa akong ako man na. You have to sign contract. Na may kontrata ako ha. Di ko musugot ang naging mo ng hugaw-hugawan. So redeem the time. Pero na ako'y nakita nila. You know what? Ang tao di ay, kung sultian ni Mustinod, permiro masakitan. Madugay makasabot ra gyud siya. Madugay makaingon sa ina ni di ay. Pero kung imo ganing pauyon-uyonan ang bata, pag abot sa panahon nga budako na, kanang bata mo imo patay nimo. Kanang bata mo imo pakong nimo, kanang bata mo imo mudmud nimo. Pero disiplinahon nimo ang bata pag dako ana, igugmaon ka. Kay nga naman, gitudluan nimo siya maayo. I-redeem ninyo ang inyong panahon. Kay nga naman, dili sa tanang panahon na ipastor dinoro nga musulti ninyo. Huwag mo kabalo nga, kung sa'y mahitabo along the way, or mag-rapture o roon sa baka, redeem the time. Nga naman, nakadala na mo kalag sa ginarihan sa Ginoo. Paano? Bisag usa ka kalag, dadanin niyo. Ako mo i-challenge karon, bisag usa lang, dadanin niyo. Para pagatubang ninyo sa Ginoo, naagi kay kapakita Ginoo. Isang niyo, ko sa inyong pulong. Huwag man sila maminaw. Pero na isa Ginoo na bilin, may na lang. So, redeeming the time, kinahanglan ninyong inyong disiplinahon ang inyong kapanahonan. Redeem your time. Daghan panahon nga maglingkod-lingkod ta, magmarites ta sister. Daghan. Daghan panahon magsige tag atubang sa atong cellphone. Magsige tag higda-higda, likid-likid na ng atong kwarto. Nagpractice tag kamatay. Ay ninyo practice na kamatay kay mo abot na magpractice mo dili. Lagi magpractice mo kamatay og dili, mamatay gyud mo, musugod sa dili. So ay na lang nagpractice. Ang inyong praktisan katungo pa ninyo mahimo. Amen, Jen? Ay pagpitok-pitok, Jen.
Katungwa pa ninyo mahimo mo himua. Do the impossible because you have the God who is the God of the impossible. Amen. Tuhuy ang mga butang na imposible. Kanus aman mo mutuo. Kanus aman mo enjoy ining kalibutana kung patay na mo. Kay mo ingon mo, balay ko sa langit, kasidlak-sidlak. Nya balay nimo sa kalibutan unsa man? Gatulo-tulo kumuran. Balay ko sa kalibutan, gibaha. Anod ang plato. Muna kayo kong bitaw Lord, no? Di na ko dali dapat sa buhat ko balay nga habog. Ala pagbaha mo niya ako dili mapil. Amen. Enjoy the blessings of God by believing the impossible. Kung magtuo ka sis, nga din hira ka maglibot-libot, dili lagi ka sis. Tuhoy ka ang the first thing I declare when I become a pastor. 3 years from now, akong ginikanan ng mga igsoon o ang congregation. 3 years from now, this foot will be setting forth into the foreign land. Ining tiila mo tulog ni foreign land. Kay ining tiila, dili lang ni para sa dapit ng mga pobre. Dili lang ni dapita, kining tiila, di lang ni sa dapit nga wala masiminto. This is worthy to walk through the aisles of the so-called the greats. 3 years after, milupad ko, Katay Pacific. 40,000 ang pluti. That very day, wako'y kwarta. But God said, mulupad ka karon. Milupad ko ang adaw. Kaya mas ko. Nagpuyo kong dagwa kong dapit. Nagkinabuhi kong maayo. I went to China. I went to Macau and many places in Asia. And God said, okay, na-enjoy na ka. Go back to the place that I am sending you. Musaka kas bukid. Sabi ninyo, pag ingon sa Ginoo, musaka ko bukid, wag ko magbuhi. Saka ko bukid, ingon yun si Brad Hubin. Anhi ka rin, pastor, mabuhi ka pag-ray. Ingo nga, nabuhi ka ni ka. Mas dako ko nimo. Nabuhi gani ka nga, mas taas ko grado nimo. Natuo ka kanang imo nakaon, di na ko kaya. Tulahan bitaw ko. Aday pastor, okay pastor, bilita. Bilita man dito. Tulahan bitaw ko bakbak. Ngawa ko ay panit, ikuha ang tinae, hiniluan, wa ko lang tiil, wa ko ang dila. Ibutang sa tubig, kakulog ang bakbak. Butang tanglad og luya, pagkahuman giserve, naon tayo ni pastor tunga ta. Basta kay murag mo. Ako murag bitaw tugak-tugak lagi ka. Imo man gideklara murag ko kasukaon na pero ingon ko Ginoo tugay gi ko kusog. Ay kalami ini una ko no hay kong ipangit pero ang akong gi-imagine nga akong gipangit kanang chicken joy. Nagdugay na kong pangit sa panit sa bakbak ito bitaw na. Nani man day kanon, mura magkamantika. Ikaw na yain. Sila, ko patay ni pastor, pero yung mata bitaw gaingon sa asawa. Nanako. Tuwa na rin kaon nila ni. Pero maumaw gito sa kong ginawa mo igsoon. Pero I did it. Sayo nun ka, nasuyop na kong apil ang dila sa bakbak. Ang dila sa bakbak, kusog kayo na mo ang naglamo ko. Taas na kayo. Lamok, langaw. But gikaon na ko. Kaya nga naman, ako kung nasubis pulpito. I declare it. Munang ka na sila magubas bukid, mukha kang gibugutan. Si Chate kusog na mukha dito palya. Di pa mamilid sa ako. Misi din siya pag yung palya, okay yan paborito. Dire, di na mukha ang bugutan na, dito kaon. Church, redeem your time. The days are evil. Manito kami. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus that cleansed me white as snow. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the way.
sacrifice what washes me whiter than the snow, than the snow. My Jesus, God precious sacrifice. Sisekson sa imong tungkamot ang simbolo sa lawat ni Kristo Jesus. Amahan nga balaan ning dapit sa pamuntagon, among giisa kanimo kining simbolo sa lawas ni Kristo Jesus timaan sa among pagsanong sa imong sugo kanamo nga among hinumduman ang imong gihimo niadtong kagabiyon nga ikaw gibudian ikuha kas tinapay ni pagtimpak niya ko dapon sa imong mga katawhan uban ang Panginoon mao kini ang akong lawas nga pagasakiton tungod ubalang kuhaa ang bitin ninyo kini kaysa matag adlaw nga kini inyong pagabuhaton inyong gideklara ang akong kamatayan. Ginoo, ang imong labot, ang imong sabat, ang imong lawas nga gipanamastasan o hinungdan nga kami nakadawat sa kaayuhan sa among pisikal karon ug espiritual ng bahin. Balaan o Dios kining simbolo kuwata kaming tako sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. On that same night that you were betrayed, you took the cup. You lifted it up and said, "This is the cup of the new covenant in my blood. Come, take, and drink of it." For as often as you do that, you remember me. Every time we gather, Lord, we remember you. So bless this, O God, and sanctify and make us worthy. In Jesus' name we pray, and all God's people said, Amen. I am healed by your blood. I am healed by your blood. I am healed by what you've done for me. I am saved by your blood. I am saved by your blood. I am saved by what you've done for me. God Almighty shall be upon us all. The anointing of the Holy Spirit shall not depart from us. And the power of the Lord Jesus Christ will always be with us wherever we go. I declare your goodness in our lives, in the lives of your people, O God. I declare that we are wealthy, we are healthy, we are highly favored by you. We're not going to die early, we're going to live a long life. A happy life, a blessed life, a prosperous life, wondrous life, abundant life, a life of service to you. We commit to you, Father, everything and carefully give you back the glory, the honor, the praises, and all thanksgiving, and all God's people said, Amen. Hallelujah. I am saved.